Unwanted Friendship. The Brenda Story. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Brenda, 45 years old. Kasal ako ng mahigit 2 dekada sa asawa kong si Julio. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Nabiyayaan kami ng 2 anak noon pero hindi sila pinalad na umabot kahit 1 taon man lang. Sobrang hirap noon sa akin bilang isang ina. Mabuti na lamang at andoon si Julio para sa akin. Hindi siya napagod na unawain ang pagluluksa ko. Hanggang sa nakarecover na ako. Kaya lang ay inawayan ko ng magkaroon ulit ng anak. Dala siguro ng trauma ko noon, kaya ayoko na. Ayos lang naman yon kay Julio at nirespeto niya ang desisyon ko. Bilang kapalit sa pagpayag niya na hindi na kami magkaroon ng anak ay inalay ko sa kanya ang buong buhay ko. Pinaikot ko sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya, Papa Dudut. Deserve naman niya ang mahalin ng buong puso. Mabuti siyang asawa sa akin pero isang araw ay biglang nagbago ang lahat. Nagbago na si Julio, nanlamig na ito at palagi na lamang pinapansin ang mga pagkakamali ko. Laging mainit ang ulo sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya. Natural na nag-imbestiga ako at doon ko nalaman na meron siyang ibang babae, Papa Dudut. Hayop ka, Julia! Hayop! Uy! Ano ba problema mo? Ba't ka nang babato? Alam ko nang tungkol sa kabit mo! Nababaliw ka na ba? Sa edad ko to, sa tingin mo magloloko pa ako? Kahit uugod-ugod na, pwede pa rin manloko kung gusto niya! Eh hindi nga ako ganon! Ayoko magloko! Nagloko ka na eh! Huli na! Ano-ano na naman ba kasing pinapanood mo sa internet eh? Huwag mo nang ikutin ang usapan, Julio! Alam mo kung ano yung sinasabi ko! Hindi ko nga alam! Umuha pinagbibintangan! Ay nako, kakauwi ko lang tapos pagbibintangan mo pa ako. Mabuti ba kaya, huwag na lang kaya ako umuwi rito. At saan ka uuwi, ha? Sa kabit mo? Baliw! Baliw ka talaga! Ganyan mo lang dinedepensa ng sarili mo. Tatawagin mo lang akong baliw. Sus! Di ko kailangan depensa ng sarili ko. Kasi hindi naman ako nagloloko. Paano hindi nagloloko, ha? Binuksan ko yung email mo. Nabasa ko rin yung messages ng kabit mo. Ano ka ba? Spam lang yon. Baka virus lang yung nakita mo. Eh, ka na naman eh. Umamin ka na lang, Julio. Wag mo akong gagawing tanga. Ikaw lang naman itong ginagawang tangay sarili mo. Nananahimik ako rito tapos pagbibintangan mo ako ng ganyan. Hindi nga kita pinagbibintangan. Tingnan mo, Oh. na-screenshot ko lahat ng usapan nyo ng kabit mo. Sandali nga. Bakit ka ba nangingialam ng email ha? Wala ka bang alam tungkol sa privacy? Nakakabastos ka ha? Kahit mag-asawa pa tayo, irespeto mo mga gamit ko. Huwag mo nang ilihis ang usapan. Hindi ko nililihis ang usapan. Galit ako ngayon kasi nakikialam ka ng gamit ko. At mas galit ako sa'yo dahil niloko mo ko. Hindi ka ba naturuan sa bahay niyo noon ha? Na kapag gamit ng ibang tao, huwag mong pakialaman. Naturuan ako. Ayan. Ano, okay na tayo? Pwede na ba nating ibalik doon sa totoong issue at usapan natin? Ang totoong issue rito ay ang makatimong kamay. Pakialamera. Nakabwisit ka. Yun naman eh. Bakit pa kasi ayaw mong pag-usapan yung panloloko mo sa akin, ha? Brenda, nasasaktan ako ha? Kanina ka pa, sumusobra ka na. Ikaw ang sumusobra na. Ni sorry man lang wala akong matanggap sa'yo. Ba't ako magsosorry? Ikaw nga ito nagkamali. Ikaw ito nagbubukas ng email na walang pasabi. Kung pwede ka lang ipabarangay, ginawa ko na eh. Lumalabag ka sa batas ha? At hindi ba paglabag sa batas yung pagkakaroon mo ng kabet, ha? Alam mo, paikot-ikot na lang tayo eh. Basta alam muna ako. Kailangan kong kalmahin yung sarili ko. Galit na galit ako sa'yo ngayon. Hindi kita mapapatawad sa pakikialam mo ng email ko. Nakakapanghina, wala man lang akong nakuhang sagot kay Julio. Inaasahan ko noon na magsosorry siya at aaminin na ang totoo at susubukan naming ayusin ang relasyon namin. Yon ang nasa isipan ko, pero nagkamali ako. Hanggang sa paglabas niya ng bahay ay wala siyang ibang ginawa kundi ang takasan ng panloloko niya sa akin.
Naiwan ako mag-isa sa bahay at parang namamanhid ang buong katawan ko, Papa Dudut. Nahiga na lamang ako sa sahig para malamigan ang katawan ko na sobrang nag-iinit dahil sa halo-halong emosyon. Nang medyo kumalma na ako ay dinampot ko ang cellphone ko at sinimulan ko nang i-stalk ang kabit ni Julio. Hindi naman ako nahirapang hanapin yon sa Facebook at mabuti na lamang at nakapublic lahat ng detalye sa kanya. Mabilis kong nalaman ang dapat kong malaman sa kanya. Noong gabing yon ay nagpasaklolo ako sa ate Mara ko. Panganay kong kapatid na mas matanda sa akin ng 5 taon. Sa kanya ako madalas lumalapit lalo na noong kasagsagan ng panlalamig ni Julio sa akin, Papa Dudut. Ate Mara. Yan na kasing sinasabi ko eh. Hindi mo pa ako pinaniwalaan noon. Hindi ko lang naman kasi kayang tanggapin na niloloko ko ni Julio eh. Kilala mo naman siya, di ba? Mabait siya sa akin. Napaka-loyal niya kahit nung binatat dalaga pa kami. Loyal siya. Noon. Pero alam mo naman na pwedeng magbago ang tao, di ba? Masyado lang siguro akong naging kampante na hindi niya ako kayang lokohin. Yan ang mali mo. Late ka pa nag-imbestiga. Kung hindi pa kita sinulsulan noon, hindi mo pa gagawin. Oh, ano pa ang nalaman mo dyan sa kabit ng asawa mo? Ang alam ko, masahista raw siya sa isang spa sa Makati. Maganda, sexy. Naku. Mukhang nasa 30 lang mahigit. Ate Mara, mas maganda siya sa akin. Mas bata. Anong gagawin ko? Anong laban ko ron? Sa totoo lang, ha? Siguro wala kang laban sa edad at itsura niya. Pero sa batas, siya walang laban. Ano? Gusto mo bang ipapulis ko silang dalawa? Eh, yun naman ang dapat. Alam nga namang wala kang gagawin. Hahayaan mo lang na maagrabyado ka ng 2 demonyo na yon. Pero ate, kapag ginawa ko yun, iiwan naman ako ni Julio. Iiwan ka talaga niya kasi sa kulungan na siya titira. Ate, hindi ko kayang makulong si Julio. Mahal ko naman siya eh. Sus! Gusto ko lang na mag-sorry siya tapos pagsisihan niya yung mga ginawa niya sa akin. Hello? Pagsisihan? Naku Brenda, asa ka pa. Eh nung kinumpronta mo nga siya, ikaw pa tong binabaliktad niya. Baka nagulat lang siya nun. Hintayin ko na lang siguro na matauhan siya. Bibigyan ko na lang siya ng konting panahon. Wala siya. Lukaret ka? Mana ka kay nanay. Magka-blood type nga kayo. Parehas kayong type AB martir. Ay, niluloko ka na ni Julio, Brenda. Gumawa ka na ng paraan para mahinto na yon. Hindi yung aasa ka pa na magsosorry siya at magbabago. Hindi na mangyayari yon. Eh, bakit yung napanood ko naman sa internet? Hindi lahat ng napapanood mo sa internet susundin mo. Nakakaloka ka. Bukas na bukas din sasamahan kita sa mga pulis. Isusumbong natin sila sa women's desk. Yang Julio na yan, para madala siya. Ate... At susugurin natin yung babae niyan. Ano nga ulit yung pangalan niya? April. Ayun, susugurin natin yung si April na yan sa trabaho niya. Kailangan mapahiya siya ron. Sasabihin natin na kabit siya para matanggal na rin siya sa trabaho. Eh ate, di ba parang sobra naman yata yan? At yung panluloko nila sa'yo, ano, sakto lang ba yun, ha? Eh, baka kasi tayo yung mapahama kung susugod tayo dun eh. Hindi na natin yun balwarte. Baka tayo pa yung kuyugin nila. Mabibigat ang mga kamay na masahista, akala mo ba? Eh di isama natin ang mga pulis para may kakampi tayo. Mas mapapahiya pa ang April na yon kapag ganun ang ginawa natin. Teka ate, may naisip akong paraan. Anong paraan yan? Papatawarin mo at ipagpapasa Diyos na lang ang lahat? Naku ka Brenda ha? Huwag mong gagayahin ang linya ni nanay. Nakita mo naman na nasira ang buhay niya dahil hindi siya gumanti nung kumabit ang tatay sa iba. Ayan, pati tayong mga anak kinadamay dahil sa kamartiran niya. Hindi ganon ate. Gusto kong kaibiganin si April.
Akala ko si nanay na ang pinakatanga sa mundo. Andyan ka pa pala? Humabol ka pa? Halika, bilhan kita ng corona bilang reyna ng mga tanga. Hindi ko naman siya totoong kakaibiganin eh. Mangangalap lang ako ng impormasyon tungkol sa kanila ni Julio para mas maging matibay yung ebidensya ko laban sa kanila. Ibig bang sabihin, idedemanda mo rin silang dalawa? Oo, pagbabayaran nila lahat ng to. Amazing. Yan! Yan ang kapatid ko! Lumalaban! Bata pa lamang kami ni Ate Mara nang mamulat kami sa magulang sasama ng mga magulang namin. Nagsimula lahat ng yon nang lokohin ni tatay si nanay. Kabit ni tatay ang kapitbahay namin. Hindi pa sana malalaman yun ni nanay kung hindi aksidenteng nabuntis ni tatay ang kapitbahay namin. Inamin ni tatay ang katotohanan. Humingi siya ng sorry kay nanay at pinatawad niya si nanay pero nagtanim na ito ng sama ng loob kay tatay. Lalo na noong madalas na matulog si tatay sa kapitbahay namin kesa sa mismong bahay namin. Palagi na silang nag-aaway na mag-asawa. Nakikita namin kung paano sila magsakitang dalawa. Hanggang isang araw ay iniwan na kami ni tatay para sumama sa kapitbahay namin. Ang nakakainis pa rito ay hindi man lang sila umalis sa lugar namin. Ang tatay namin naging kapitbahay namin. Palagi naming nakikita kung gaano sila kasaya ng kabit niya. Awang-awa kami noon kay nanay, Papa Dudut. Lalo na kapag nagmamakaawa si nanay na bumalik na si tatay sa amin. Pero ayaw na ni tatay. Hanggang sa huli, walang ibang minahal si nanay kundi si tatay lang. Hanggang sa huli naging tanga si nanay. Isang bagay na ayaw ko nang maulit sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin namin napag-usapan ni Julio ang pangangabit niya. Napagod na rin akong maghintay ng sorry sa kanya. Kaya naman habang akala niya ay okay na ako ay sinimulan ko na ang plano ko. Pinigilan ako ni Ate Mara pero sinabi ko sa kanya na mas kampante ako sa plano kong kaibiganin ng palihim si April para makakuha ako ng iba pang mga impormasyon. Akala ni Ate Mara ay gagamitin ko yon para magsampa ng kaso pero hindi ko yon gagawin. Ang bala ko noon ay ipamukha lang kina Julio at April ang ginawa nilang kasalanan sa akin. Sa ganong paraan ay makukorner ko na si Julio. Wala na siyang kawala. Mapapaamin ko na siya at sa ganong paraan ay makukuha ko na ang sorry na matagal ko nang inaabangan sa kanya. Tanda ko pa Sunday noong pumunta ako sa spa kung saan ay nagmamasahe si April. Nirequest ko siya, mabuti at swerte na lamang na bakante siya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hello po, ma'am. Hello. Bakit hindi pa po kayo naguhubad? Maghuhubad ako? Nako, mukhang first time niyo po atang magpamasahe Oo eh. Huwag kayong mag-alala. Magiging gentle ako sa inyo. Pwede bang wag na lang maghubad? Pwede naman. Kaya lang, mahihirapan tayo pareho eh. Saka, mas maganda kapag balat niyo na mismo ang minamasahe ko. Mas marerelax kayo. Ganon ba? Hindi kasi ako sanay na hinahawakan ng ibang tao. Ganun po ba? Paano po yan? Ganun sa masahe. Kailangan ko talagang hawakan kayo. Ganon ba? Sige, pero wag mo akong saktan ha? Ma'am naman, bakit ko naman kayo sasaktan? Andito ako para tulungan kang mag-relax. Kaya maghubad na po kayo. Isuot niyo na rin po tong shorts na nakapatong dito sa kama. Babalikan ko na lang kayo pagkatapos. Ma'am, okay lang po ba kayo? Teka lang, mama.
Baka isipin ng ibang nagpapamasahe rito sinasaktan ko kayo. Ma'am, tahan na po. Baka biglang pumasok dito yung manager namin Mapapagalitan ako nun. Sorry. Sorry. Mukhang may problema po kayo Oo, malaki. Okay lang ba kung huwag na lang akong magpamasahe? Ay, sige, okay lang po. Wala namang pilitan dito. Tara sa labas, ma'am. Samahan kitang i-refund yung bayad niyo. Hindi, ayoko mag-refund. Okay lang ba kung gagamitin ko na lang yung bayad ko para makipagkwentuhan sa'yo? Hala, sure po ba kayo? Sayang naman yung... Hindi, ayos lang. Walang kaso yan sa akin. Hindi naman kasi masahe ang kailangan ko Yung kailangan ko yung makakaunawa sa sitwasyon ko. Ano po bang nangyari? Sige po, magkwentuhan na lang tayo. Pabor din naman sa akin kasi masakit na tong kamay ko kakamasahe mula kaninang umaga. Ano kasi, niloko ako ng asawa ko. Mga lalaki nga naman, hindi marunong makontento. Ang ganda mo na nga, ma'am. Nagawa ka pang dagdagan? Anong laban ko? Mas maganda kasi at saka mas bata yung kabit niya. Kahit mas bata o mas maganda, mali pa rin ang manloko. Ang katinang asawa mo, ha? Sorry, pero ako na tong magagalit para sa inyo. Nako, salamat ha. Pero galit din ako dun sa kabit niya Ay, dapat lang, no? Parehas silang makate. Bakit hindi na lang sila sa pader magpakamot? O, ayan. Di tumawa ka na, ma'am. Mas maganda ka kapag nakatawa. Kaya wag kang magpaka-stress dyan sa asawa mo at sa kabit niya. Hayaan mong ma-stress sila sa karma balang araw. Paano? Kailan ko lang kasi nalaman na nagloloko yung asawa ko. Ang masakit, ayaw pa niyang aminin kahit na alam ko naman yung totoo. Para namang hindi ka nasanay sa mga lalaki. May pinaniniwalaan ng mga yan na ikalabing isang utos. Anong ikalabing isang utos? Huwag kang aamin. Ginamit namin ni April ang 1 oras at kalahati, hindi para magmasahe, kundi para mag-usap lang. Nagsumbong ako sa kanya tungkol sa asawa kong si Julio. Pero syempre binago ko ang ibang detalye para hindi makatunog si April. Mahirap na. Nagsisimula pa lamang akong kilalanin siya. Hindi ako pwedeng mabuking sa plano ko. Mabait at kalog si April at nakakasabay siya sa edad ko kahit na mas bata siya sa akin ng 10 taon. Magaan ang loob ko sa kanya habang tumatagal at napapalapit ako sa kanya ng totoo. Tuwing linggo ay pumupunta ako sa spa kung saan nagtatrabaho si April para makipagkwentuhan lang. Mukhang wala siyang kalam-alam na may asawa na, si Julio. Wala itong alam na ako ang asawa ni Julio. Napatunayan ko yon nang pumunta ako ulit sa spa para makipagkwentuhan sa kanya. May mga baon akong merienda para sa aming dalawa tulad ng dati ay nagkwentuhan lang kami. Papa Dudut. April, okay ka lang? Oo naman. Ano bang gusto mong pagkwentuhan natin ngayon? Kung ano man yung nangyayari sa'yo. Ayos nga lang ako. Gusto mo pag-usapan na lang natin yung demonyo mong asawa? Game ako magalit ngayon. Ilang linggo na nating pinag-uusapan ng asawa ko. Kahit ako nauumay na. Ngayon, ang gusto kong malaman kung may problema ka. Lahat naman ng tao may problema Ano ba naman, April? Huwag ka nga maglihim sa akin. Mas makakabuti kung magsasabi ka para mabawasan na yung bigat na nararamdaman mo.
Masahista ka, di ba? Hindi ka pwedeng stressed palagi. Baka maipasa mo sa kliyente mo yung stress na yan kapag minamasahe mo na sila. Pwede ba yung ganun? Oo naman! Kayo nga mga masahista ay pwede rin maka-absorb ng negative energy ng mga kliyente nyo, di ba? Hindi ko alam yan Kaya pala pag uwi ko lagi ng bahay, parang pasan ko lagi yung daigdig. Kaya nga, bawasan na natin yung pasan-pasan mo. Huwag ka na magtago. Sabihin mo na sa akin ang problema mo. Yung boyfriend ko kasi, Boyfriend? Anong pangalan niya? Julio. Hmm. Mas matanda siya sa akin ng 15 years. Pero nakakasundo ko naman siya. Ay, 15 years. Ang layo naman ang agwat ng edad niyo. Mas komportable kasi ako sa mas matanda sa akin eh. Feeling ko, kaya niyang maging leader sa relasyon namin. Feeling ko pag mas matanda, mas loyal sila at mas seryoso kumpara sa mga mas batang lalaki. O at ano naman, tama ka ba ng feeling? Sa una siguro. Ano ba yan? Huwag mo na akong pahulain. Nakinig ka na sa mga kwento ko noon, di ba? O, ako naman ngayon. Hindi ko kasi alam, Ate Brenda eh. Okay naman si Julio sa akin nung umpisa. Binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Material na bagay o kaya atensyon. Lahat yun nakukuha ko. Kaya nga na-inlove ako agad eh. Kaya lang, lately, parang nagbabago na siya sa akin. Bihira na kung makipagkita. Kapag may mga tinatanong akong personal, umiiwas na siya. Parang ayaw niya akong papasukin sa mundo niya. Ayan, nag-overthink na tuloy ako ng malala. Grabe, no? Bakit pa kasi gumawa ng lalaki ang Diyos? Puro na lang sila sakit sa ulo ng mga babae. Kaya nga eh. Tapos ngayon na binawasan na niya yung atensyon na binibigay niya sa akin, saka naman ako lalong nai-inlove sa kanya. Gusto ko siyang habulin, ganun. Ay nako, yan ang wag na wag mong gagawin. Pero kung hindi ako hahabol, baka makalayo na siya. Mapag-iiwanan na niya ako. Eh di iwan ka niya. Bakit? Siya lang bang lalaki sa mundo? Hindi niya ako pwedeng iwan. At bakit naman? Eh di ba nga ikaw pa tong laging nagpapayo sa akin na kapag hindi na maganda ang trato sa akin ng asawa ko, umalis na ako. Iwan ko na. O eh bakit ikaw hindi mo magawa yung sinasabi mo? Kasi, Ate Brenda, Ano? 2 buwan na kasi akong hindi dinadatnan at baka Buntis ka. Paano kung buntis na noon si April? Mas malaki na ang chance na iwan ako ni Julio para sa kanya. Lalo't wala kaming anak ni Julio, ano ang laban ko? Ang hirap magpanggap na ayos lang sa harapan ni April, Papa Dudut. Pilit kong pinapakita sa kanya na matapang ako at hindi ako apektado sa mga sinabi niya. Napakahirap. Parang gumuguhit ang hapde sa puso ko. Lalo't bigla kong naalala ang mga namatay naming anak ni Julio. Naalala ko kung gaano kasaya si Julio noong nabalitaan niya ang unang pinagbubuntis ko. Naalala ko kung paano niya ako inalagaan at pinagkalat sa iba na magiging tatay na siya. Pero napalitan din yon ng lungkot nang mamatay ang unang anak namin. Sa ikalawang subok ay nabuntis ako at bumalik ang saya ni Julio, pero agad din yung nawala nang sa ikalawang pagkakataon ay binawi sa amin ng Diyos ang aming pangalawang anak. Walang kasing sakit at mula noon ay napapansin ko na ang madalas na lungkot ni Julio. Pakiramdam niya na palaging may kulang. Ganon din naman ako. Pero mas pinili kong huwag nang magkaroon paulit ng anak dahil sa takot. Sinuportahan naman niya ako, Papa Dudut. Pero sa pagdaan ng mga taon, alam kong nangungulila si Julio na makabuo ulit kami ng anak na panibago.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang linggo na akong hindi bumalik sa spa para kitain si April Papadudot. Parang hindi ko siya kayang harapin lalo't may posibilidad na nabuntis na siya ng asawa kong si Julio. Sobrang hirap mag-overthink kung ano ang mangyayari oras na makumpirma talaga ni April na buntis na siya. Iiwan na ba ako ni Julio? Paano na ang mahigit 2 dekada naming pagsasama? Matatapos na lang ba yon dahil meron na siyang anak sa iba? Kahit na hindi ako pumupunta kay April sa spa ay ine-stalk ko pa rin siya sa Facebook at sa bahay nila. Nakikita ko pa rin na magkasama sila ni Julio. Hindi nila ako nahuhuli na nagmamasid sa kanila. Ang sakit na makitang may kahalikang iba ang asawa mo at mukhang mas masaya siya roon kesa sa akin. Nang hindi ko na kinaya pa ang sakit, nilapitan ko si Ate Mara para magsumbong. O-order na ako ng dinner, ha? Dito ka na kumain pagkatapos mong magulgol dyan. Hindi na, ate. Uwi na lang ako sa bahay. Baka hanapin ako ni Julio eh. Paano ba nga hanapin? Wala nang pakialam sa'yo ang asawa mong yun. Matagal na kami mag-asawa. Imposible ubos na yung pakialam niya sa akin, no? Kung meron siyang pakialam sa'yo, dapat hindi siya nang buntis ng ibang babae. Hindi pa naman sigurado kung buntis nga talaga si April eh. Pwede namang na-delay lang yun. Alam mo naman ang mga babae, kapag nai-stress nade-delay ang dalaw. Naku! Umaasa ka pa talaga na wala silang nabuo? Kasi nga, hindi pa naman tayo sigurado. Okay, sige. Sabihin na natin na hindi sila nakabuo ngayon. Pero sa susunod, paano kung oo? Imposible na Ay, yun. walang imposible, Brenda. Gumising ka nga. Malamang may nangyayari sa kanila. Kung hindi man buntis si April ngayon, sa susunod baka makatsyempo na sila. Hanggat hindi sila nagkakahiwalay, malaki ang tsansang makabuo sila. Huwag kang pakampante, Brenda. Anong gusto mong gawin ko? Di kung ano yung payo ko noon pa. Isumbong mo na sila sa mga pulis nang magkahulihan na. Para matigil na to. Ate, wala pa nga ako masyadong nakakalap na ebidensya Ano laban. bang wala? Ang dami mo nang na-record na usapan nyo nung April na yan. May pictures ka rin nakuha habang magkasama sila sa bahay ni April. O ano bang kulang doon? Kasi... Hindi mo kaya. Kasi ano, napalapit ka na kay April. Mabait kasi si April eh. Brenda, kabit siya ng asawa mo. Kahit siya pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, mali pa rin ang pakikiapid sa asawa ng iba. Hindi naman niya alam na asawa ko si Julio eh. O sige lang, Brenda. Maging tanga ka lang habang buhay. Para ka talagang sinanay. Ate, wag mo namang idamay si nanay dito. Nananahimik na yung tao eh. Alam mo, sana mabulabog si nanay kung nasaan man ang kaluluwa niya ngayon. Sana multuhin ka niya habang natutulog ka. Para matauhan ka na. Ang tanga mo, promise. Huwag mo naman akong pagalitan ng ganyan, ate, please. Hindi mo naman kasi alam kung gaano kahirap tong sitwasyon ko eh. Akala mo ba, madaling makipagkaibigan sa kabit ng asawa ko? Ang hirap mapalapit kay April. Habang sa likod ng isip ko, nakikita ko kung paano sila magyapos sa ni Julio. Di mo naiintindihan, Ate Mara, hindi. Okay, sorry. Masasakit yung mga salita ko, sige. Parang hindi ko pinag-isipan. Kaya lang naman ako ganito kasi nasasaktan din ako na makita kang nagkakaganyan. Brenda, sa ating dalawa, ikaw ang matapang. Hindi ako sanay na nangihina ka dahil sa kagagawa ng asawa mo. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko na silang kinumpronta. Matagal ko na silang pinapulis. Pero ako ang may laban dito, ate. Kaya sana kung ano man yung maging pasya ko, suportahan mo na lang ako.
Mahal ko pa rin si Julio eh. Mahal na mahal ko pa siya. Umaasa pa rin ako na magiging maayos kami hanggang sa huli. Naniniwala ako na pagsubok Ay, sige! Magpakatanga ka sa pagmamahal mo sa manluloko mong asawa. Kaibiganin mo pa ang kabit niya. Saktan mo lalo ang sarili mo. Pero wag na wag kang lalapit sa akin para umiyak kasi nasabihan na kita, ha? Ate! Umalis ka na nga. Ayaw mo na kitang makaharap. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Ang tanga mo! Ang tanga! Alis na! Papadudot yun ang unang beses na nagalit ng ganon si Ate Mara sa akin. Pinagtulakan niya ako palabas ng bahay niya. Hindi niya rin sinagot ang mga tawag ko noong mga sumunod na araw. Iniwasan niya ako. Gusto niyang ayusin ko ang problema ko kina Julio at April bago siya humarap sa akin. Lungkot na lungkot ako noon, Papadudot. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Wala naman akong masyadong kaibigan, yung mga kaklose ko ay nakahiyaan ko ng lapitan. Ayaw ko kasing idamay pa sila sa sitwasyon ko. Isang araw naisip kong tama naman si Ate Mara. Kailangan ko nang tapusin ang sitwasyon ko. Kaya naman nagpunta ulit ako sa spa para kitain si April, Papadudot. Sa pagkakataong yun ay handa na akong sabihin kay April ang katotohanan. Kabado ako noon habang hinihintay siya sa isa sa mga kwarto ng spa na yon. Hawak ko ang cellphone ko para ipakita ang mga ebidensya na magkasama sila ng asawa kong si Julio. Wala nang atrasan pa ito. Kailangan na niyang malaman ang katotohanan. Ate Brenda, sa wakas nagpakita ka na. Ang tagal mong hindi dumalaw ah. Mukhang busy ka ah. Oo, busy nga. Eh, kumusta ka naman? Ikaw, kumusta? Ano, nakabuo ba kayo ng Julio mo? Ay, wala yun. False alarm lang. Dinatnan na rin ako nung gabi na dumalaw ka rito. Kaya pala ang lala ng pag-overthink at mood ko nun. Kasi parating na pala yung dalaw ko. So, ano na? Dating gawi? Kwentuhan tayo ulit? Oo, may ikukwento ako sa'yo. Nakita ko 2 hours yung binok mo sa akin ah. Mukhang madugong kwentuhan to ah. Makikita natin. Oh, ano bang nangyari? Ay, teka. Gusto mo na bang kunin ko yung hot lemongrass tea mo? Mas masarap magkwento kapag may mainit na tsaang tita. Hindi na. Okay. Parang malalim tong ikukwento mo ah. Kilala ko na kasi ang kabit ng asawa ko. Talaga? Ang totoo, matagal ko nang alam. Pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Bakit naman? Kasi ikaw yung kabit mismo. Alam mo na pala. Anong ibig mong sabihin? May kwento rin ako sa'yo. Alam mo bang alam ko na ikaw ang asawa ni Julio? Anong? Siguro magaling lang talaga akong magtago. Nadala ko siguro yung pagiging best actress ko sa theater group namin nung high school. Nagamit ko yun para hindi mo mahalata na alam ko. Na alam kong ikaw ang asawa ni Julio. Masyado ko nga atang ginalingan kasi nakuha ko na yung loob mo. Hindi ka naghinala. Inisip mong inosente ako. Inisip mong hindi ko alam na may asawa na pala si Julio. Pero ang totoo dati ko pa alam, Brenda. Alam mo nakabit ako ni Julio noon pa man. Pero hindi ko yun sinabi sa kanya kasi baka layuan niya ako. Alam mo naman siguro na mahal ko si Julio, di ba? Ibig sabihin, matagal mo na palang alam. Hindi lang ikaw ang magaling magtago. Hindi lang ikaw ang nag-iimbestiga. Unang beses pa lang na pumunta ka rito, alam kong ikaw na yung asawa ni Julio. In-stalk na kita una pa lang na nakaramdam na ako ng mali sa asawa mo. At hinayaan mo lang akong bumalik-balik dito kahit na alam mo ng totoo? Ikaw naman ang nagdesisyon na bumalik-balik dito. Kaya wag mong isisi sa akin yan. Alam mo rin naman ang totoo, di ba? Bagay talaga kayo ni Julio.
Napakagaling yung paikutin ang kwento para pumabor sa inyo. Huwag ka nang pa-victim, Ate Brenda. May kasalanan ka rin naman Ako? dito. Ako pang may kasalanan? Ako na nga tong niloko nyo. Ako pa tong pagmumukhain yung may kasalanan? Ha? Ha? Kung ayaw mong magwala ako rito, huwag kang kumapit sa asawa ka! Itiwan mo ako! Skandalosa ka! Tulungan niyo ako! Tulong! Sige, subukan yung tulungan ang kabit na to. Para nyo na rin tinulungan ang demonyo! Ha? Akala ko pa naman inosente ka sa pangangalawa ng asawa ko! Itiwan mo ako! Isusubok kita kay Julio! Isumbong mo! Talaga! Kung kakampihan niya kasi ako, mahal niya! Ikaw ang kakampihan ng asawa ko. Pero batas naman ang kakampi ko. Sige, tingnan natin, April. Sisiguraduhin kong hihimas ka ng rehas kasama si Julio! Matagal bago ko binitawan ang pagkakahawak at pagkakasabunot ko kay April ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kung hindi pa pumasok ang security guard ay hindi pa kami matatapos sa gulo. Kita ko kung paanong husgahan ng mga nakapaligid sa amin si April. Lahat sila ay kumampi sa akin. Kahit na mismong manager nila ay binulungan ako at sinabing tama lang ang ginawa ko. Palibhas ay biktima rin siya ng panluloko ng asawa niya noon kaya naiintindihan niya ang ginawa ko. Lumabas ako ng spa na yon na umangat ang dignidad. Agad kong pinuntahan si Ate Mara para ibalita ang ginawa ko. Niyakap niya ako at natuwa sa ginawa ko. Nagpatulong ako sa kanya para ayusin na lahat ng ebidensya para makapagsampa na ako ng kaso laban kina April at Julio. Natauhan ako, Papa Dudut. Nang ibalita ko yon kay Julio tulad ng dati, sinubukan pa rin niyang lumusot. Pero hindi na siya makakalusot sa batas. May nakausap na akong attorney para sa kasong isinampa ko sa kanilang dalawa. At sa mga hawak kong ebidensya, alam kong wala na silang takas pa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang hiling ko para sa lahat ng mga niloloko, lumaban kayo para sa karapatan at dignidad ninyo. Gamitin ninyo ang kwento ko para makahanap kayo ng kakampi para sa laban na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Brenda. Today we're making a parrot cup holder bag. An easy, practical crochet project that looks bright and tropical, holds a drink securely, and lets you carry your tumbler hands-free like a mini. The secret to a cup holder that actually works is a dense fabric, smart shaping, and strong strap attachments, so we're going to build it like a little crocheted basket. A flat base, a turned wall, gentle increases to match your cup's flare, a structured rim so it doesn't stretch out, and a reinforced strap that won't sag under the weight of a full drink. Start by choosing your cup, because sizing becomes simple when you measure the real object. Note the bottom diameter, the widest circumference around the middle, and the height from the bottom to just below the lid. If your cup has a rubber base or a strong taper, also notice where it starts widening so you know when to add increases. For yarn, cotton is ideal because it's grippy, washable, and less stretchy than acrylic, which means the bag stays snug and doesn't grow over time. DK cotton makes a lighter holder, and worsted cotton makes a sturdier holder, and either is great as long as you crochet tightly. Choose a hook that creates dense stitches with minimal holes. If you can see open gaps in your single crochet, the bag will stretch. So try 3 to 3.5 for DK cotton or 3.5 to 4 for worsted cotton, and if your fabric feels loose, go down a hook size. Gather scissors, a yarn needle, and a stitch marker, and pick a parrot color palette. Choose one main body color like leaf green or cream, then select 2 or 3 accents like sunny yellow, bright red, and electric blue for stripes. You can also add a tiny amount of dark yarn for a small dot detail on him, but keep it subtle and decorative rather than turning the project into a character face. We'll use
US crochet terms, and the main stitches will be chain, slip stitch, single crochet, half double crochet, plus increases and decreases. To keep everything clean, remember one key trick for color changes. When you switch colors, finish the last yarn over of the final stitch with the new color so the transition looks smooth. Now we begin with the base. With your main body color, make a magic ring and work 8 single crochets into the ring, then pull the tail firmly to close the center. If you like joined rounds, slip stitch to the first stitch to join. If you prefer working in a spiral, place a marker in the first stitch and continue. But joined rounds can be easier for beginners because counting stays straightforward. Round 2, chain 1 and increase in every stitch by working 2 single crochets in each stitch around, giving you 16, then slip stitch to join. Round 3, chain 1, then work 1 single crochet and 1 increase, repeating around for 24, then join. Round 4, chain 1, then work 2 single crochets and 1 increase, repeating around for 32, then join. Round 5, chain 1, then work 3 single crochets and 1 increase, repeating around for 40, then join. Place your cup on the base and check size. The circle should be close to the cup bottom, ideally just slightly smaller so the walls pull it snug. If the base is still too small, add another round. Chain 1, work 4 single crochets and 1 increase around for 48, then test again. If the circle starts rippling, you're adding too many increases for your tension. Tighten your stitches or stop increasing and move on, because a flat base matters for stability. Next, we turn the base into a cup by building the side wall. The cleanest way to do this is 1 round in back loops only, which creates a ridge and forces the fabric upward. Chain 1, then single crochet in the back loop of each stitch around, keeping the same stitch count, then join. From here, crochet the wall in regular single crochet in both loops for a firm fabric. Work 3 rounds straight with no increases, then test fit by sliding the piece onto the cup. It should feel snug at the bottom and begin hugging the sides. If it's extremely tight and hard to slide on, you can add a gentle increase round sooner. If it's loose, keep going straight because height and rim structure can improve fit, and we can add a drawstring later if needed. Now shape for the cup flare. Most cups widen as you go up, so you'll gradually add width with evenly spaced increases, but not every round. Too many increases will make the bag flare out and lose grip. Use a simple pattern, 1 increase round, then 1 or 2 plain rounds, then test. For your first shaping increase, try placing an increase every 8 stitches. Chain 1, single crochet 7, increase, repeat a round, then join. Crochet 2 plain rounds after that, then test fit around the widest part. If it's still tight, do another gentle increase round spaced even more. Single crochet 8, increase a round, then crochet 1 plain round and test. Keep climbing until the holder reaches about 2/3 to 3/4 of the cup height, stopping below the lid area so you don't block drinking and the cup can still slide in and out easily. If your cup flares outward sharply near the top, add 1 final increase round near the upper third so the rim doesn't pinch. If your cup tapers inward near the top and the rim feels loose, you can add a single decrease round just below the rim. Chain 1, single crochet 8, single crochet 2 together, repeat around once, then crochet 1 plain round. Only decrease if needed, because decreases tighten the opening. Now we add the parrot style design, and the easiest way to make it look tropical without complicating construction is bold stripes. Choose where the stripes will sit. Usually the upper third looks best because it stays visible while the cup is inside. To switch colors, crochet the last stitch of the old color until 2 loops remain on the hook, yarn over with the new color and pull through to finish the stitch in the new color, then continue. For a classic parrot palette, try a green body with 1 thin yellow stripe, 1 thin red stripe stacked above it, and a wider blue band above those, then return to green. Thin stripes can be 1 round each, wide bands can be 2 or 3 rounds. If you want a feather feel, do a 3-round accent like yellow, red, yellow, then return to green. It feels like repeating plumage. Keep the main structure in single crochet for strength. If you want 1 textured band, you can do a single round in half double crochet to create a raised ridge, but avoid making the whole body half double because it stretches more. Now create a clean top rim so the opening looks finished and doesn't stretch out over time. Crochet 1 plain round of single crochet, then 1 round of single crochet in back loops only to create a fold line.
then one more plain single crochet round. This 3-round rim builds structure. If you want an adjustable fit for different cups, add a drawstring channel instead of tightening with slip stitches. For a drawstring channel, crochet 1 round where you alternate single crochet and chain 1 while skipping the next stitch. Single crochet, chain 1, skip 1, repeat a round. Then crochet the next round by placing single crochets into each single crochet and also into each chain space to stabilize the channel. Make the drawstring cord by chaining a long length and slip stitching back along the chain to thicken it, then weave it through the channel with a needle. Tie the ends in a knot. Now we build strap attachment tabs, because attaching a strap directly to the rim can pull the rim into sharp points. Choose 2 opposite points on the rim so the bag hangs evenly and mark them with stitch markers. At the first marker, attach your main color and crochet a tab. Chain 1, single crochet 4 stitches along the rim, chain 1 and turn, single crochet back across those 4 stitches. Repeat until you have 3 rows total so the tab becomes a small, thick rectangle. Fasten off with a long tail for sewing. Repeat the same tab on the opposite side. These tabs spread the load and keep the rim stable. Now crochet the strap. Do not rely on a simple chain strap because chains stretch under weight. Instead, crochet a flat strap band in single crochet. Chain 7, single crochet in the second chain from the hook and across for 6 stitches, chain 1 and turn, then single crochet across. Repeat until you reach the length you want. For wrist carry, about 20 to 25. For shoulder carry, about 70 to 90. For about 100 to 125 depending on height. The easiest way to choose is to measure a strap you already like and match it. To keep the strap from rolling, add a reinforcing edge. Once the strap is long enough, crochet 1 finishing round around the strap edges by single crocheting evenly along one long side, making 3 single crochets at each corner, then continuing along the other side and finishing neatly. Now sew strap ends to the tabs using a yarn needle, sewing through multiple layers and stitching back and forth several times. This seam carries the full drink weight, so make it strong. If you prefer removable straps, you can sew small D-rings onto the tabs and attach clasps to the strap ends, but a sewn strap is simplest and strongest. Now add a parrot-inspired accent, optional but very on theme and visually appealing. A clean, modern choice is a feather-like leaf cluster sewn near the stripe band. Crochet a larger green leaf. Chain 10, then in the second chain from the hook work 1 single crochet, then 1 half double crochet, then 1 double crochet in each of the next 3 chains, then 1 treble crochet in the next chain, then 1 double crochet in each of the next 2 chains, then 1 half double crochet and 1 single crochet in the last chain. Rotate and mirror the stitches down the other side of the chain and slip stitch to finish. Fasten off with a long tail. Crochet a smaller accent leaf in blue or yellow by chaining 8 and using fewer tall stitches. Layer the small leaf over the big leaf, offset so both tips show like feathers, then sew the base onto the holder with small stitches. Add 1 small tack stitch along the midline so it doesn't flop. If you want 1 tiny detail, add a single dark stitch near the leaf base as a dot accent, but keep it minimal. Now finish the inside cleanly. Weave in every tail by threading it onto a needle and weaving back and forth through inside stitches, changing direction at least twice so it locks. Trim close. Check that no loose ends are hanging inside, because they can catch on the cup. If you want the bag to be extra firm and premium, you can add a fabric lining. Cut a rectangle to match the inner circumference and height plus seam allowance, sew it into a tube, add a base circle, then hand stitch the lining into the crocheted bag along the rim. Lining prevents stretching and gives a structured feel, but it's optional if you used cotton and tight stitches. Now test fit and function. Slide the holder on the cup, lift by the strap, and give a gentle shake. The cup should feel secure and the holder should not slide down. If it slides down, tighten with the drawstring channel or add 1 decrease round just below the rim. If it's too tight, dampen it slightly and stretch it on the cup and let it dry. Cotton relaxes into shape. If the strap twists, dampen and block it flat. The bordered strap also twists less. Finish with a final neat touch. You can slip stitch around tab edges for a crisp outline, or add a subtle surface slip stitch line along the rim in an accent color, but keep embellishments minimal so the bag stays clean and functional. Your parrot cup holder bag is now complete. Sturdy base, snug custom fit, structured rim,
reinforced strap attachments, and bright tropical stripes with a feather accent that gives it parrot-inspired energy. Once you've made one, you can repeat the same structure for any cup by adjusting base size and increase spacing. And you can create a whole parrot collection by changing stripe order and accent leaf color. Blue accents for a macaw mood, lime and yellow for a playful tropical vibe, or cream body with bold red-yellow bands for a softer look, while keeping the construction consistent and durable for everyday use.